Magandang araw, narito yung latest update natin sa bagyong si Ophel at papasadahan na rin po natin yung tropical cyclone advisory natin hinggil sa potential na pepito sa mga susunod na araw. So unahin muna natin ang super typhoon na si Ophel. Patuloy nga itong kumikilos papalapit ng landmass ng Northern Luzon area. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa mga bahaging karagatan na silangan ng Divilacan, Isabela. Taglay ng super typhoon na si Ophel, ang lakas ng hangin umabot hanggang 185 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso ng hangin naman naabot hanggang 230 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So inaasahan nga natin ngayong araw ay posible itong maglandfall dito sa bahaging ito ng Northern Luzon area. Samantala, sa labas ng ating Philippine Air Responsibility, ang tropical storm na may international name na Manye ay patuloy din po nating minomonitor at nag-issue rin naman po tayo ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory para sa nabanggit na sama ng panahon. So ano nga ba yung magiging epekto muna ng bagyong si Ophel dito sa ating bansa? So yung nakikita nating image naman ngayon ay mula po sa ating Pag-asa Baler Radar Station. So mga radar po natin ay nakakalat sa iba't ibang bahagi nating bansa at nakikita niya yung mata ng bagyong si Ophel at yung makakapal na ulap na associated with this particular weather disturbance. At kung mapapanatili nito yung ganitong forma, asahan nga natin yung maraming areas ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ang posibleng ulanin simula ngayong hapon hanggang bukas. Ano nga binaasahan natin pagkilos? Unahin natin yung forecast track ng bagyong si Ophel. So makikita po natin, yung 8 o'clock location ay halos nandito na sa karagatan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. At posibleng sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ay maglandfall po ito dito sa may bandang Cagayan area. Subalit, dapat handa rin yung mga kababayan natin dito sa northern part ng Isabela. But generally, lahat ng babanggitin po nating lugar na may warning signal, maglandfall man sa inyo or hindi, tumawid man sa inyo yung bagyo, ay dapat handa po tayo. So bukas or mamayang gabi naasahan natin na nakatawid na ito dito ng karagatan, halos nandito na sa northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin, all throughout the forecast period, posibleng mag-recurve ito hanggang sa darating na Tuesday ay manatiling or maging isang low pressure area na lamang ito. Patuloy tayong magmo-monitor para kung magkaroon ng pagbabago sa forecast, speed, direction, and intensity sa mga susunod na araw ay ipapalaw po natin yan sa ating Tropical Cyclone Bulletin na ipinapalabas na po natin every 3 hours. So ano nga ba yung mga wind signal na nakataas sa mga oras nito dahil sa sitwasyon regarding Ophel? Meron po tayong wind signal number 5 dito sa northeastern portion ng mainland Cagayan. So ang palugit or lead time ay less than 12 hours na lamang dahil nga posibleng this afternoon ay maglandfall na dito sa eastern part ng Cagayan or northeastern part ng Isabela, itong sentro ng bagyong si Ophel. Samantala, wind signal number 4 sa naka-highlight ng red, Babuyan Island, northern and eastern portion of mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Sa lugar na naka-highlight naman ng orange, we have wind signal number 3. Ito po yung Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan. Itong northern, central at saka southern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. Para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad na nakapalaw po, for example, dito sa northern, central, and southeastern portion ng Isabela, mangyari rin lamang pong tingnan yung ating official document na naka-upload po sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. May PDF file po doon na pwede lang i-download at nakalista po doon yung kumpleto.